Disclaimer: ang kwentong ito ay hango umano sa isang totoong karanasan na isinalaysay ng mismong nakaranas. Layunin ng kwentong ito ang magbigay babala, aliw at kaalaman tungkol sa mga kwentong kababalaghan sa ating lipunan. Hindi layunin ng may akda na siraan ang anumang tao, lugar, relihiyon o paniniwala. Ang ilan sa mga bahagi ng kwento ay maaaring binago para sa mas malinaw na pagsasalaysay. Ang mga pangalan ng tauhan ay sadyang pinalitan para sa kanilang proteksyon. Sa bawat gabi ng biyaheng patungong timog, may isang bus na laging laman ang bulungan sa mga terminal. Hindi dahil luma ito o may reklamo ang mga pasahero. Sa katunayan, maayos ang makina, malinis ang loob at presko ang aircon. Ngunit kakaiba ang konduktorang nakatalaga rito, si Aling Telly. Hindi mo akalaing konduktora siya sa una mong tingin. Kulay itim palagi ang kanyang suot, nakasombrero kahit sa gabi, at may balingkinitang katawan na tila mas sanay sa bukid kaysa sa kalsada. Tahimik lamang siya habang kinokolekta ng pamasahe, at bihirang umiti sa mga pasahero. Ngunit sa likod ng kanyang malamig na kilos ay may mga lihim na hindi kayang ikubli ng gabi. Ayon sa mga tsismosa sa terminal, si Aling Telly ay matagal nang nagtatrabaho bilang konduktora sa iisang ruta, mula Maynila patungong isang liblib na bayan sa Bicol. Ngunit ang nakapagtataka, hindi siya tumatanggap ng permanenteng kasamang driver. Palit-palitan ang mga driver sa tuwing siya ang nakatalaga. May nagsabing hindi raw natatapos ang kontrata ng mga driver kapag siya ang konduktora. May nawawala. May nababaliw. At may isa raw na nasiraan ng ulo matapos ang isang biyahe kasama si Telly. Isa sa mga dating driver, si Mang Badong, ang nagsalaysay sa akin ng kwento sa isang karinderya malapit sa terminal. "Huwag kang sasama diyan, Hijo," anya habang nanginginig ang kamay. Yang si Telly hindi yan basta konduktora. May daladalang itak yan palagi. At sa tuwing gabi ang biyahe niya may nawawalang pasahero. Hindi ko raw dapat ibulalas ang kanyang kwento, pero sa oras ng kanyang kalasingan, lumabas ang kanyang takot. Ayon sa kanya, isang beses silang nabigyan ng biyahe ni Telly. Mahigit kalahating gabi silang bumibiyahe, at habang papalapit sa kagubatang bahagi ng Sorsogon, napansin niyang tila may sinasadyang hintuan si Telly sa gitna ng kadiliman. Bumubulong ito sa sarili habang nakatitig sa labas. "May sumasakay na hindi mo kita pero ramdam mo," anya. At saka may naamoy siyang sunog na buhok at panis na dugo sa loob ng bus. Sumilip siya sa salamin at nakita ang isang nilalang na may mahahabang kuko, mapuputlang mata, at dugo ang bibig na tila pasaherong galing sa impyerno. Ngunit bago pa man siya makasigaw, hinugot ni Telly ang itak mula sa ilalim ng upuan, lumingon sa kanya at sinabing, "Ako ang bahala rito. Huwag kang makikialam kung gusto mong makauwi ng buo." Mula noon, hindi na muling sumakay si Mang Badong sa bus na may dalang pangalan ni Telly. Hindi rin siya muling lumapit sa terminal. Wala ring ibang nakakaalam kung anong nangyari sa pasaherong nilalang na nakita niya noon. Sa paglipas ng panahon, naging alamat na si Telly sa mga bagong driver at konduktor. Ngunit habang ang iba'y tumatawa sa mga kwento, ang ilan sa mga pasaherong nakasakay sa bus ay may iisang pahayag, parang may nagbabantay. Parang may hinihintay. At parang may kakatuwang puwersang nagmamasid. Maraming gabi ring naitala na may nawawala sa mga biyahe. Mga pangalan sa listahan ng pasahero na hindi nakita sa destinasyon. Ngunit dahil walang pruweba at walang testigo, nananatiling walang imbestigasyon. Minsan, may isang pasahero na naglakas loob magtanong kay Telly habang papalapit sila sa bundok, "Manang, totoo po ba yung sabi-sabi na may aswang sa rutang ito?" Umiti lang si Telly sa unang pagkakataon. Ngunit hindi itong ngiting nakakapagpakalma. Isa itong ngiti na puno ng kaalaman, isang ngiti na tila may tinatagong dugo sa likod ng labi. "Hindi lahat ng aswang ay lumilipad, iho," sagot niya. "Minsan sila mismo ang pasahero mo. At minsan, sila mismo ang konduktora mo." Hindi mabilang ang mga kwento ng mga naiwang pamilya, umiiyak, nagdadalamhati, at nagtataka kung saan na napunta ang kanilang mahal sa buhay na huling nakita o sumakay sa bus ni Aling Telly. Lahat ng kaso ay may isang pattern, gabi ang biyahe, iisang ruta, at ang bus ay laging pagmamay-ari ng kumpanyang si Telly lang ang natitirang konduktora. Ngunit kahit paulit-ulit itong nangyayari, tila walang malinaw na sagot kung anong nangyayari sa mga pasaherong bigla na lamang naglalaho. Isa sa mga pinakakilalang kaso ay ang kay Ramon Tañada,
isang 3rd-year college student sa Maynila na umuwi noon sa kanilang probinsya sa Sorsogon upang dalawin ang kanyang lola na may sakit. Alas 8 ng gabi nang makasakay siya sa bus. Huling text niya sa kanyang kasintahan ay, "Sakay na ako ng Bicol Express." Si Manang konduktora nakakatakot hehe. At mula noon wala nang kasunod. Wala na ring sumagot sa kanyang telepono. 3 araw makalipas, natagpuan ang kanyang bag sa may damuhan sa gilid ng highway, malinis, walang galos, pero walang kahit anong senyales ng kanyang katawan. Isang pulis ang nagkomento, parang kusa niyang iniwan yung gamit at naglakad pa palayo o kaya'y may humila sa kanya palayo. Ang mas nakakakilabot pa ay ang testimonya ng isang pasaherong lola na kasabay daw ni Ramon sa biyahe. Ayon sa kanya, hating gabi na nang biglang huminto ang bus sa isang lugar kung saan wala namang terminal o waiting shed. Sabi ng konduktora, may bababa raw. Pero walang bumababa. Tapos, parang may sumakay. Hindi ko alam kung guni-guni lang pero ang lamig-lamig bigla. Parang may multo. Kinabukasan, matapos ang pangyayaring iyon, wala na si Ramon. At ang lola? Kinabukasan ay natagpo ang mailagnat, nanginginig, at sinasabing kinakita niya ang mata ng isang nilalang sa loob ng bus. Hindi ito isolated case. Mula 2007 hanggang 2019, hindi bababa sa 14 na kaso ng missing passenger ang naitala sa parehong ruta at parehong oras ng biyahe. Palaging may common denominator, si Aling Telly ang konduktora. Ngunit kahit na ilang ulit nang nai-report, tila walang lakas ng loob ang mga otoridad na imbestigahan ito. May nagsabing binayaran daw ang ilang pulis. May ilan namang nagsasabi na mismong ang bus company ay may kasabwat sa mga aswang at ginagamit ang biyahe para maghatid ng isustansya sa mga nilalang ng gabi. Pero para sa mga pasahero, iisang bagay lang ang malinaw, may hindi likas sa biyahe sa ilalim ng pamumuno ni Telly. May isang testigo, si June, dating driver sa parehong kumpanya, na hindi na rin bumalik matapos ang isang gabi ng kakaibang karanasan. Sa kanyang kwento, may isang pasahero siyang nakita sa gitna ng biyahe, isang babae, nakaputing manipis na damit at walang dalang kahit anong gamit. Tahimik ito sa likod ng bus. Wala siyang tiket. Hindi siya kinausap ni Telly. Parang normal lang, ani John, pero noong ininspeksyon niya ang key footage ng gabi ring iyon, wala roong nakitang babae. Sabi ko, imposibleng wala siya roon. Kitang-kita ko. Tiningnan ko pa siya habang sinasara yung bintana. Pero sa recording, wala. Bakante ang upuan. Makaraan ang 3 araw, nalaman nilang ang babae ay isang nawawalang bangkay na natagpuan sa isang liblib na sapa, kinatay, inalisan ng lamang loob, at may markang matatalas ang kuko sa kanyang balat. Hindi umano ito gawa ng tao. May hinala ang ilan na aswang ang may gawa. Pero si John, naniniwala siyang sumakay ang kaluluwa ng babae sa bus, at si Telly ang may alam kung sino ang gumawa nito. Marami pang kwento ang pilit na tinatabunan ng kumpanya. Ilan sa mga dati nilang tauhan ay hindi na rin natagpuan. Ilang konduktor at driver ang nawala ng bait matapos ang isang biyahe. May isang driver pa nga na sinasabing nagpakamatay, ngunit bago ito gawin, ay sumulat ng maikling mensahe, nasa loob siya. Kasama natin siya sa gabi. Akala mo tao siya pero hindi. Sa kabila ng mga kwento, si Telly ay nananatiling tahimik. Hindi siya nagpapa-interview. Hindi rin siya sumasagot sa mga tanong ng mga pasahero. Ang mga marites sa terminal ay nagsasabing mait mata si Telly, kapag tumitig siya, pakiramdam mo'y hubad na hubad ang iyong kaluluwa. Parang tinitimbang kung may dugo kang kaiba. Sa likod ng lahat ng ito ay isang malaking katanungan, biktima ba si Telly o siya mismo ang nangangain? May mga nagsasabing hindi siya aswang, kundi isa sa mga mangangatay ng mga aswang. Pinapain niya raw ang mga pasahero, hinihintay ang sumakay na halimaw, at kapag natiyak na niya kung sino ang hindi tao, sa kanya ito pinapatay. At ang mga nawawala, maaaring biktima ng mga aswang o collateral damage ng isang digmaang hindi nakikita ng ordinaryong mata. Ngunit paano mo nga naman mapapatunayan ang kwento ng isang nilalang na hindi dapat umiiral? Paano mo isasalaysay ang karanasan kung wala nang bumalik mula sa biyahe? Kaya sa tuwing may gabing wala kang masakyan kundi ang Bicol Night Bus, at ang konduktora ay isang babaeng tahimik, may malamlam na tingin, at may dalang lumang shoulder bag na tila may mabigat na bagay sa loob, humawak ka sa upuan mo.
Hindi mo alam kung sino talaga ang pasahero at kung sino ang uuwi. Sa likod ng malamig na katahimikan ni Aling Telly ay isang lihim na matagal ng kinikimkim, isang misyon na nakabaon hindi lang sa kanyang pagkatao, kundi sa kanyang dugo. Marami ang nag-aakala na si Telly ay isa lamang matapang na konduktora. Isang ordinaryong babae na sanay sa madidilim na kalsada, pasaway na pasahero at masungit na dispatcher. Pero ang hindi nila alam, si Telly ay mula sa isang sinaunang linya ng mga mandirigmang mangangatay ng aswang, mga nilalang na hindi basta tao, ngunit hindi rin hayop. Sila ang tinatawag sa kanilang lahi bilang ibantay dugo. Ang kanyang pamilya ay matagal ng lihim na gumaganap bilang tagapagtanggol ng mga ordinaryong mamamayan laban sa mga halimaw na lumalaganap sa dilim. Ang kauna-unahang bantay dugo ay nabuhay pa noong panahon ng mga Kastila. Sila ang mga albularyong hindi lang nagagamot ng katawan, kundi ng mga sinasapian ng itim na engkanto, aswang, mambabarang, at manananggal. Ngunit hindi tulad ng mga albularyo, ang mga bantay dugo ay dumaraan sa isang ritual ng pagpapalit ng laman at dugo. Sa gulang na 12, si Telly ay isinailalim sa isang mahigpit at masakit na seremonya kung saan inilalapat sa kanyang balat ang mga sinaunang ukit mula sa abo ng sinunog na aswang. Ang mga ukit na iyon ang nagsisilbing proteksyon at pang-akit, proteksyon sa sarili, at pang-akit sa mga nilalang ng dilim. Sa oras na madama ng aswang ang ihip ng iyong presensya, lalapit sila. Hindi dahil natatakot sila, kundi dahil naaamoy nila ang dugo mong naiiba. At yan ang magiging bitag nila, ani ng kanyang Lola Tarsila, ang huling bantay dugo bago siya. Nang mamatay si Lola Tarsila sa kamay ng isang matandang aswang na sumanib sa katawan ng isang pari, napilitan si Telly na akuin ang misyon. Hindi siya agad handa. Mahina pa ang kanyang loob noon at hindi pa siya bihasa sa ritual ng pagkatay. Ngunit ang gabi ng kamatayan ng kanyang lola ay naging unang gabi rin ng kanyang tunay na pagbabago. Pinaliguan niya ang sarili ng dugo ng kanyang lola, isang sinaunang seremonya ng pagsasali ng misyon. Bitbit ang itak na may ukit ng anting-anting ng mga tagapuksa, nagsimula ang kanyang unang engkwentro sa ilalim ng buwan. Sa una ay tila imposible, paano mo malalaman kung sino ang aswang sa mundo kung saan sila ibihasa sa pagtatago? Kaya't natutunan ni Telly ang sining ng pagkapa sa kaluluwa. Tumitingin siya sa mata ng tao, hindi para kilalanin, kundi para sukatin ang init ng dugo. Ang mga nilalang na hindi tunay na tao ay malamig sa loob. Walang init ng puso. Walang ingay ng damdamin. Ang kanyang pamumuhay bilang konduktora ay hindi aksidente. Isang matandang manggagamot mula sa Mindoro ang nagbigay ng mensahe sa kanya sa pamamagitan ng panaginip, sumama ka sa mga bumibiyahe. Doon mo sila makikita. Sa likod ng usok ng tambutso. Sa pagitan ng tulog ng mga pasahero. Naroroon ang mga halimaw. At doon nagsimula ang kanyang buhay sa kalsada. Nag-apply siya bilang konduktora sa isang maliit na kumpanya ng bus. Dahil sa kanyang tahimik na disposisyon at malinis na trabaho, agad siyang natanggap. Wala ring nakakaalam ng kanyang tunay na layunin, ni ang management, ni ang mga driver, ni ang mga pasahero. Taon-taon, gabi-gabi, biyaheng Maynila-Bicol, Maynila, bitbit ni Telly ang kanyang mga armas, isang itak na binabad sa langis ng lana ng niyog at dinikdik na bawang, pulseras na gawa sa buto ng aswang na pinatay ng kanyang lola. Abaniko na may ukit ng orasyon, pantaboy at pampahina sa mga nilalang, at ang kanyang matalas na pakiramdam, na siyang sandatan niyang higit sa lahat. Hindi lahat ng aswang ay pumapatay. May mga aswang na nananahimik at yaon ang hindi niya ginagalaw. Ngunit ang mga gumagala sa gabi, nagsasakay sa bus, at gumagamit ng ibang anyo upang makaakyat sa loob, yaon ang kanyang mga target. Kapag naramdaman niya na may nilalang na pumasok sa bus, hindi siya agad umaaksyon. Pinapayagan niya munang maramdaman ang nilalang na ligtas ito. Ngunit sa oras na mahulog ang maskara ng halimaw, kapag nagsimulang lumitaw ang mahabang kuko, o ang paggangalit ng ngipin habang natutulog ang ibang pasahero, saka siya gagalaw. Tahimik. Mabilis. Walang ingay. Kadalasan, wala nang nakakakita kung paano niya ito ginagawa. Kapag ang bus ay tumigil sa isang madilim na bahagi ng kalsada, palusot niya inawalan ng preno o nagkaaberya. Pero ang totoo, may kalaban siyang tinatapos. At kapag siya'y tapos na, may pasaherong bumaba, ngunit hindi na kailanman babalik. Ang mga katawan ng kanyang pinapatay ay hindi basta isinusuko. May mga ritual na kailangang isagawa.
Ang lamang loob ng nilalang ay kailangang ilibing sa ilalim ng punong kahoy habang binibigkas ang sinaunang orasyon ng pagputol ng sumpa. Sa ngalan ng liwanag, tinatapos kita. Sa dugong lumaban, sa kaluluwang lumaya. May mga gabi ring siya'y nasusugatan. Ang bawat laban ay kapalit ng sugat sa katawan at kaluluwa. Ngunit tinatanggap niya iyon. Sapagkat para sa kanya, ito ang layunin ng kanyang buhay, ubusin ang mga nilalang ng kadiliman habang mailiwanag pa sa kanyang dugo. Ngunit sa mga nakaraang buwan, napansin niyang may kakaibang nangyayari, dumadami ang aswang. At hindi na sila ang tipikal na nag-aanyong hayop o matandang kuba. May mga aswang na natututo ng magbihis bilang ordinaryong tao, may damit, maigi, may cellphone, halos imposibleng makilala. At higit sa lahat, may isang nilalang na tila sinusundan siya. Isang itim na lalaki na hindi nagpapakilala, ngunit palaging sumasakay sa kanyang biyahe, nakaupo sa likod, nakaitim, walang imik. Hindi siya kumakain, hindi natutulog, at hindi bumababa. Hindi ito ordinaryo, bulong ni Telly sa sarili. Isa ito sa mga sinaunang lahi at baka siya ang susunod kong kalaban. Ngunit alam ni Telly, kapag dumating ang araw na harapin niya ang nilalang na ito, maaaring hindi na siya makabalik. Isang gabi ng Martes, habang abala si Telly sa pamimigay ng tiket sa bus na biyaheng Cuba o Pabicol, may isang pasaherong agad niyang napansin. Sa unay tila wala namang kakaiba. Lalaki, tinatayang nasa 30 anyos, may bitbit na itim na backpack, naka-long sleeves at pantalong maong, at may manipis na salamin. Tahimik lang ito, hindi nakikipag-usap at diretsong umupo sa pinakadulong bahagi ng bus, sa likurang kanan, sa pinakagitna ng dilim. Ngunit ang kinikilabutan si Telly ay hindi sa itsura ng lalaki, kundi sa enerhiyang dala nito. Mula pa lang sa pagsakay, ramdam na niya ang kakaibang presensya. Mabigat ang hangin. Parang may aninong dumaan sa kanyang likod. At higit sa lahat, walang init ang katawan ng lalaki. Para siyang nilalang nagawa sa usok, malamig, matalim, at puno ng lihim. Isang ito, bulong ni Telly sa sarili, hindi basta aswang mas matanda pa. Mas malalim. Sa buong biyahe, hindi man lang kumilos ang lalaki. Hindi bumaba sa stopover, hindi nagbanyo, hindi umidlip, hindi kumain. Para siyang rebulto, nakatitig lang sa harapan, ngunit tila palihim na minamasdan ang bawat kilos ni Telly. Habang papalayo ang bus sa kabihasnan at papalapit na sa mga bundok ng Quezon, naramdaman na ni Telly ang paggalaw ng anino sa sulok ng kanyang paningin. Ang mga ilaw ng bus ay parang kumikidlat, ang makinang maingay ay tila unti-unting nagiging bulong. Tiningnan niya ang salamin sa bintana at sa kanyang likod ay isang pares ng pulang mata, hindi mula sa lalaki, kundi mula sa aninong kasama nito. Hindi siya mag-isa, bulong ng kanyang amuletong kwintas. Nag-iinit ito, senyales na may itim na nilalang na malapit. Agad niyang sinulyapan ang lalaki, ngunit nandoon pa rin ito, hindi kumikibo. Parang walang malay. Pero alam ni Telly na ito'y panlilinlang lamang. Sa stopover sa Atimonan, bumaba ang ilang pasahero para kumain. Ngunit ang lalaki, nanatili sa kanyang upuan. Dito sinimulan ni Telly ang kanyang ritual ng pagkilatis. May dalang maliit na boteng mailangi si Telly, isang espesyal na timpla ng lana ng niyog, usok ng kamangyan at durog na hibla ng buntot ng mantikaw. Ito'y ginagamit para tuklasin ang tunay na anyo ng isang nilalang. Kapag inihip sa hangin, sumisingaw ang usok na kulay asul, at kung maihalimaw sa paligid, ang anino nito ililitaw kahit pa sa liwanag. Tahimik niyang binuksan ang bote at maingat na humipan sa direksyon ng pasaherong lalaki. Whoosh! Sa isang iglap, nagbago ang itsura ng anino sa likod ng lalaki. Ang kanyang likod, na dati matuwid, ay lumundo. Ang kanyang batok ay tila naging mahaba, humaba pa pababa sa kanyang gulugod. Mula sa kanyang anino ay lumitaw ang isang pares ng pakpak, itim, parang balat ng paniki, at may mga mata sa bawat gilid. Hindi lang ito basta aswang, bulong ni Telly. Ito'y isang tagapangalaga ng mga matandang nilalang isang tagasundo. Ang tagasundo ay bihirang makakita sa mortal na mundo. Sila'y tagapangalaga ng mga makalumang halimaw, mga aswang na mas matanda pa sa salitang aswang mismo. Ayon sa sinaunang tala, ang isang tagasundo ay hindi pumapatay. Sa halip, hinahatid niya ang mga nilalang na nagkakanulo sa kanilang lahi, at minsan, pati ang mga taong nakakaalam ng masyadong maraming sikreto. Ngayon, isa lang ang malinaw kay Telly, siya ang pakay. Hindi ito ordinaryong biyahe.
Isa itong pagsubok. Isa itong huling babala. Kaya't sa kanyang pagbabalik sa bus, agad niyang isinara ang lahat ng bintana. Pinatay ang ilan sa mga ilaw. Kinuha ang kanyang itak na gawa sa bakal na tinunaw mula sa kidlat, at nilagyan ito ng dugo ng bayawak, isang panlaban sa mga nilalang ng anino. Habang patuloy ang biyahe, tila lalong lumalalim ang gabi. Ang mga pasahero ay unti-unting natutulog, ngunit si Telly ay gising na gising. Palihim siyang naglalakad papunta sa likod. Hindi siya sigurado kung anong forma ng laban ang kakaharapin, ngunit alam niyang hindi siya pwedeng mangamba. Pagdating niya sa likuran ng bus, hindi na niya nakita ang lalaki. Bakante ang upuan. Ngunit sa ilalim nito, may isang bagay na umuungol, mababa, parang sabay na huni at halakhak. Mula sa dilim ay tumayo ang anyong lalaki, ngunit ngayong may mukhang itim na walang mata, balat na parang abo, at boses na parang bitak ng lupa. Batang bantay dugo, ang gabi ay hindi mo na kayang ariin. Ang liwanag ay naubos na. Handa ka na ba? Hindi sumagot si Telly. Sa halip, hinugot niya ang kanyang itak at humakbang pasulong. Kung susunduin mo ako, kailangan mo munang malampasan ang apoy ng aking dugo. Magsisimula na ang laban. Ang katahimikan ng gabi sa loob ng bus ay biglang napalitan ng kakaibang kilabot. Sa pinakadulo ng sasakyan, si Telly ay nakatayo sa harap ng isang nilalang na wala sa batas ng mundo, ang tagasundo ng kadiliman. Sa kanyang paningin, ito'y isang bangkay na naglakad, may mukha ngunit walang mata, may katawan ngunit walang anino. Tila nilikha mula sa abo ng libingan at itim na hangin ng impyerno. Ang mga pasahero sa unahan ay tila walang kamalay-malay sa nagaganap sa likod. Parang sinadya na nilalang na ilagay sila sa isang trance, isang uri ng mahika na nagpapatahimik at nagpapamanhid ng diwa. Wala ni isang gumagalaw o nagigising. Tanging si Telly lang ang nananatiling gising at buhay. Hindi mo ako matatalo sa bakal, batang tagapuksa, bulong ng tagasundo. Hindi ako aswang. Hindi ako laman. Ako'y nilikha mula sa sumpa ng kasaysayan. Ako ang multo ng mga lumabag sa batas ng kalikasan. Ngunit si Telly, kahit kinikilabutan sa loob, ay hindi umuurong. Alam niyang bawat laban ay hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa mga taong inosenteng natutulog sa harapan, at sa mga susunod pang magiging biktima ng mga nilalang ng dilim. Hinugot niya ang kanyang itak na may ukit ng lumang baybayin, sinindihan ang kanyang abaniko na mailangis ng itim na paminta at pinalangin sa ilalim ng buwan, at sinimulan ang kanyang panalangin ng panlaban, sa dugong dumadaloy sa akin. Sa pangakong iniwan ng aking lola, sa aninong sinusumpa ng liwanag, lumaban ka, hindi ako tatalikod. Mula sa dilim, biglang sumalakay ang nilalang. Napakabilis ng kanyang galaw, parang hindi gumagalaw ang katawan pero nasa harap na agad ni Telly. Umigkas ang kanyang braso na tila tentakulo ng usok, lumusot sa hangin at humambalo sa katawan ni Telly. Tumilapon siya sa gitna ng bus, tumama ang likod niya sa isang upuan. Napangiwi si Telly sa sakit. Ngunit hindi niya binitawan ang itak. Habang lumalapit ang nilalang, agad niyang isinabit ang pulseras na may buto ng aswang sa kanyang pulso at bumigkas, buksan ang mata ng dugo. Sa isang iglap, lumiwanag ang pulseras at bumalot sa katawan ni Telly ang hugis kalansay na apoy na hindi sumusunog, kundi nagsisilbing pananggalang sa mga nilalang ng kadiliman. Ang tagasundo ay napaatras ng kaunti. At pinasa sa iyo ang apoy ng matanda. Ngayon alam ko na, ikaw nga ang huling bantay dugo. Tumayo muli si Telly. Hindi na siya patatalo. Sumugod siya, mabilis, halos hindi mahagilap ng mata. Hinataw niya ang itak sa kaliwang balikat ng nilalang, isang putok ng liwanag ang sumiklab. Ang anino ay tumalsik, sumabog na parang usok, pero agad din itong muling nabuo. Humagikik ito. Isa lang ang paraan para ako'y mawala, babae. Kailangan mong tapusin ang kontrata ko ang sinumpa kong ugnayan. Napakunot ang noo ni Telly. Anong kontrata ang sinasabi mo? Ang aking kaluluwa ay inialay ng isang tao, isang aswang nakilala mo. At habang buhay siya, ako'y hindi mo mapapatay. Napahinto si Telly. Sino? Tumawa muli ang nilalang, mabagal ngunit puno ng panunukso. Ang kasama mong driver. Si Marcelo. Nabigla si Telly. Si Marcelo. Ang matandang driver na mabait, tahimik, at palaging may dalang pagkain para sa kanya. Hindi siya makapaniwala. Siya ang nagbukas ng pinto para sa amin.
Matagal na. Nagkasundo siya para sa yaman, para sa mahabang buhay. Ako ang kanyang bantay. Ako ang kanyang tagapuksa ng mga nagbabanta sa kanya. Nang marinig ito ni Telly, lalo siyang nag-init. Hindi siya makapaniwala na ilang taon na pala siyang kasamang naglalakbay ang isang traidor sa sangkatauhan. At ngayon, kung gusto niyang tapusin ang laban, kailangan niyang harapin ang mas mabigat na desisyon, patayin ang taong halos itinuring niyang ama. Ngunit bago pa siya makapag-isip, muli siyang sinalakay ng nilalang. Umikot sa ere ang aninong parang alikabok, tumama sa mukha niya, at muntik siyang mawalan ng malay. Ngunit bago siya matumba, hinugot niya ang maliit na sibat na gawa sa sungay ng tamaraw mula sa kanyang bota, isang natatanging sandata na kayang gumapos ng anino. Mabilis niyang ibinaon ito sa lupa ng bus, sa mismong gitna ng anino ng tagasundo. Gapusin kita sa lugar na ito, sigaw niya. At sa isang iglap, tila nagyelo ang paligid. Nanigas ang nilalang. Ang mga aninong bumabalot sa katawan nito ay nagmistulang mga hiblang bakal. Hindi ito makagalaw. Ngunit alam ni Telly na panandalian lang ito. Ilang minuto lang at makakalaya na rin ito. Kailangan na niyang desisyunan kung anong gagawin kay Mang Selo. Habang papalapit siya sa harapan ng bus, nanginginig ang kanyang kamay. Ngunit sa kanyang puso ay unti-unti nang sumisibol ang tapang na dati sa kanyang lola lang niya nakikita. Kung ang kapalit ng kaligtasan ng marami ay ang pagtapos sa buhay ng isa, handa na ba siyang pumaslang? Sa paglalakad ni Telly papunta sa unahan ng bus, mabigat ang kanyang bawat hakbang. Ang katahimikan ng sasakyan ay nakapanlalamig, lalo na't batid niyang ang taong tinitingala niya sa loob ng maraming taon, si Mang Selo, ay isa palang kasabwat ng kadiliman. Nakatayo si Mang Selo sa tabi ng manibela, tila walang muwang, nakatingin sa kalsada na wala namang tinatahak ang sasakyan. Nanginginig ang kamay ni Telly habang hawak ang kanyang itak. Gusto niyang maniwala na baka nagkamali lang siya ng narinig. Baka may ibang Mang Selo. Baka ito'y ilusyon lang ng tagasundo para guluhin ang kanyang isip. Ngunit nang lumapit siya, biglang nagsalita ang matanda. Matagal ko nang alam na darating ang araw na to, ani Mang Selo, hindi lumilingon. Matagal ko na ring nararamdaman ang apoy sa dugo mo, Telly. Napahinto si Telly. Bakit, Mang? Totoo ba? Kayo ang gumawa ng kasunduan? Dahan-dahang humarap ang matanda. Ang dating mapagkakatiwala ang mata nito ay ngayon ni mapurol, pagod at tila may tinatago. Ginawa ko ang kasunduan sa panahong walang-wala ako. May sakit ang asawa ko noon. Mamamatay siya kung hindi ako kikilos. Nagpakita ang nilalang. Nangako ng yaman, kaligtasan, at mahabang buhay kapalit ng isang bagay, ang pagtulong kong itago at ipasa ang mga katulad niya sa bawat lugar na kailangang pagtaguan nila. Mga aswang, bulalas ni Telly. Tumango si Mang Selo. At hindi lang basta aswang. Mga nilalang na mas matanda pa sa salinlahi. Hindi ko alam kung paano ako nakaligtas noon. Pero alam ko, habang mas marami silang natatago, mas humahaba ang buhay ko. At ikaw ang sagabal. Nangilid ang luha sa mata ni Telly. Pinagsamahan natin, Mang. Itinuring ko kayong parang ama. At kayo ang dahilan kung bakit nasasaktan ang napakaraming inosente. Alam ko. Araw-araw ko iyong dinadala sa konsensya ko. Pero hindi ko na mababawi ang ginawa ko. Ang tanging magagawa ko lang ay tapusin ito. Kaya heto ako ngayon, Telly, sabay bitaw niya ng susi ng bus at inilabas ang kanyang bubog na kutsilyo, ang ginagamit umano sa ritual ng sagradong buwis ng dugo. Kung ako lang ang dahilan kung bakit nananatili ang tagasundo, tapusin mo na. Pukawin mo ang apoy ng dugo mo at ialay mo sa akin. Napaatras si Telly. Hindi niya akalaing ang dating matanda na laging naglalambing sa kanya, nagtatawanan sila habang kumakain ng lugaw sa stopover, ay heto ngayon sa kanyang harapan, nagpapasagasa sa sarili sa ngalan ng pagtubos. Hindi ganun kadali, Mangki, nanginginig na sambit ni Telly. Hindi ko pwedeng patayin ang isang taong itinuring kong pamilya. Ngunit bago pa siya makapagdesisyon, biglang lumindol sa loob ng bus. Ang tagasundo mula sa likuran ay nakawala na. Ang sibat na bakal ay nabali na, nagmistulang abo. Kasabay nito, ang liwanag ng bus ay tuluyang namatay. Blackout. Mula sa kadiliman, bumungad ang isang nakakabinging alulong. Wala nang oras, batang tagapuksa, sigaw ng tagasundo.
Ibibigay ko sa iyo ang huling pagkakataon. Patayin mo ang pinagmulan ng kasunduan, o kakainin ko ang lahat ng kaluluwa sa bus na ito, isa-isa. Habang nagsasalita ang nilalang, nagsimulang magising ang ibang pasahero, ngunit tila mga zombie, dilat ang mata pero blanko ang ekspresyon. Ang iba ay dahan-dahang dumudugo ang ilong, ang ilan ay hindi na humihinga. Parang hinihigop ng anino ang kanilang enerhiya. Napapikit si Telly. Mabilis niyang nilabas ang kanyang puting panyo na may taling-pulang sinulid. Ito ang huling pamana ng kanyang lola, ginagamit lang sa pinakamatinding pagdesisyon. Kapag pinahid ito sa noo ng isang nilalang, malalaman ng espiritu ang tunay nitong intensyon, kung ito'y may kaluluwa pa bang nalalabi. Lumapit siya kay Mang Selo. Patawad, Mang. Pero kailangan kong malaman, pinahid niya ang panyo sa noo ng matanda. Ilang segundo ang lumipas hanggang sa lumiwanag ang sinulid ng pula sa gitna ng tela. May natitira ka pang kaluluwa, bulong ni Telly. Kaya mo pang bumawi. Ngunit sa halip na sumagot, ngumiti lang si Mang Selo at dahan-dahang lumapit sa kanya. Kung ganun ibigay mo sa akin ang iyong itak. Ako ang tatapos sa sumpang ito. Bigla niyang sinunggaban ang itak ni Telly at bago pa siya mapigilan, itinaga niya ito sa sarili niyang dibdib. Napasigaw si Telly, ngunit huli na. Sa oras na tumama ang talim sa puso ni Mang Selo, sumiklab ang apoy mula sa katawan nito, isang asul na liwanag na parang espiritong pinalaya. Kasabay nito, umalinggaw ang sigaw ng tagasundo mula sa likod. Hindi pa tapos ang utang mo. Ngunit mabilis na naglaho ang kanyang anyo. Ang anino'y biglang nabulwak palabas ng bus, parang usok na tinangay ng malakas na hangin. Sa loob ng ilang segundo, bumalik ang katahimikan. At ang katawan ni Mang Selo, unti-unting nagiging alikabok sa sahig. Lumuhod si Telly. Hawak ang natirang pulang sinulid. Patawarin mo ako, Mang. Salamat sa pagliligtas sa kanila. Ang bus ay biglang umandar muli, bagamat walang ibang humawak ng manibela. Isang lihim na lakas ang bumalik, isang senyales na tinanggap ng kalikasan ang sakripisyo ni Mang Selo. Ngunit alam ni Telly, ang laban ay hindi pa tapos. May mga tulad pa ng tagasundo. May mga kasunduan pa sa mundo na kailangang tapusin. At siya, bilang bagong tagapagdala ng apoy ng dugo, ay kailangang ituloy ang pangako ng kanyang lahi. Makaraan ang sakripisyong ginawa ni Mang Selo, tila bumalik na sa normal ang lahat, ang bus ay tahimik, ang mga pasahero ay isa-isang nagkamalay, walang kamalay-malay sa mga kagilagilalas na pangyayaring kinasasangkutan nila kanina. Sa kanilang paningin, parang simpleng pagkaidlip lang ang lahat. Ngunit kay Telly, isang panibagong yugto ng kanyang misyon ang nagsimula. Hindi na siya basta konduktora. Siya na ngayon ang bantay sa lansangan ng mga anino. Ang bagong itinalaga upang sugpuin ang mga nilalang ang dilim na sumasakay sa mga daang hindi pansin ng ordinaryong mata. Gabi ng 8 palatandaan pagkalipas ng ilang araw, bumalik sa ruta si Telly. Wala na si Mang Selo, at ang kapalit nitong driver ay isang batang lalaki mula Bicol, tahimik at walang kamuwang-muwang sa lihim na mundong pinasok ni Telly. Tahimik si Telly sa bawat biyahe. Ngunit sa bawat gabi, mas tumatalas ang kanyang pakiramdam. May mga pasaherong tila ordinaryo, ngunit may aninong mas mahaba sa katawan. May mga nakaupo sa dulo ng bus na walang refleksyon sa salamin. May mga batang tila tulog ngunit umiiyak sa panaginip, pilit tinatakpan ang tainga, habang pabulong na nagsasabi ng mga salitang, papunta na tayo sa gabi, papunta na tayo sa gabi. Doon niya naisip ang sinabi ng kanyang lola noon, kapag ikaw na ang bagong tagapuksa, ang mga nilalang ay hindi na magtatago. Ikaw na ang hahanapin nila. Jiangyu unang sumubok isang gabi, habang nasa gitna ng biyahe sa rutang papuntang probinsya ng Tarlac, may sumakay na matandang babae. Payat, baluktot ang likod, may malaking balabal at hawak ang isang lumang bag na tila puno ng gamit. Tahimik itong umupo sa likod. Ngunit naramdaman agad ni Telly ang pagbigat ng hangin. Hindi lang basta matanda ang sumakay, isa itong tagapagsiyasat mula sa kabilang mundo. Mainit ang dugo mo, iha, sambit ng matanda habang pasimpleng ngumiti. Bihira ang kabataang katulad mo ngayon. Marunong suminghot ng anino. Hindi sumagot si Telly. Nilingon lang niya ito at banayad na tumango. Marami pa sa amin ang nagtatago sa mga lansangan. Hindi mo kayang tapusin kaming lahat. Pero ikaw ang huling alas ng mga tagaliwanag, dagdag pa nito. Biglang nagbago ang mata ng matanda,
Naging itim ang sklera, at ang itim na balabal ay dahan-dahang nagmistulang usok na gumagapang sa sahig ng bus. Tila may mga mata sa loob ng usok na gumagalaw. Naglabas si Telly ng munting kampana na gawa sa pilak, ang gamit ng kanyang lola noon sa pagtukoy ng mga nagkukubling anyo. Tumunog ito nang hawakan niya. Tinig na malambing, ngunit mabigat sa kaluluwa. Tumawa ang matanda. Hindi ako lalaban ngayon. Dumaan lang ako para subukan ka. Para makita ko kung karapat-dapat kang ang humawak ng apoy ng dugo. Pagkatapos nito, biglang bumaba ang matanda sa hindi inaasahang hintuan, isang abandonadong poste na walang kalsadang tinutumbok. Nang sinilip ng driver ang bintana, wala na ang matanda. Hangin lang ang natira. Yan paglitaw ng AFF tagapangligaw mula noon, gabi-gabi ay may bagong pagsubok kay Telly. May pasaherong hindi humihinga. May batang nawawala ang refleksyon tuwing dadaanan ang streetlight. May magkasintahan na nagpapalit ng anyo kapag sumasapit ang 12:00. Ang mga ito ay tinatawag sa sinaunang pangalan ng kanyang lahi bilang itagapangligaw, mga nilalang na hindi lang pumapatay, kundi naglalayo sa kaluluwa ng tao upang hindi ito makabalik sa liwanag. Ayon sa librong iniwan ng kanyang lola, kapag nakasakay na sa iisang ruta ang 3 o higit pang tagapangligaw sa isang biyahe, ang bus ay papasok sa tinatawag na lansangan ng walang katapusan, isang dimensyong parang normal na daan. Pero walang hintuan, walang umaga, walang katapusan. At isang gabi, iyon nga ang nangyari. Habang binabaybay nila ang kahabaan ng Lex, napansin ni Telly na paulit-ulit lang ang mga signage. Exit 34, Mangga D. Exit 34, Mangga D. Exit 34, Mangga D. 3 ulit. 5 ulit. 10 ulit. Napatingin siya sa driver. Kuya, ilang beses na nating nadaanan to. Ha? Parang ngayon lang to sagot ng driver, pero kita ang takot sa kanyang mata. Tumayo si Telly. Nilapitan ang 3 pasahero sa hulihan, isang matandang lalaking nakaitim, isang buntis na nakayuko, at isang batang lalaking walang sapatos. Pagsilip niya sa ilalim ng upuan ng mga ito, walang anino. Kumpirmado, sila ang 3 tagapangligaw. Yan pagkatigil ng oras sinimula ni Telly ang ritual para itigil ang pag-ikot ng lansangan. Mula sa kanyang bag, kinuha niya ang 3 bagay na itinatago niya mula pagkabata. Laro ang tren ng kanyang ama. Panyo ng kanyang yumaong ina. Liham ng kanyang lola. Ipinwesto niya ito sa gitna ng bus. Sabay bigkas ng dasal, sa pangalan ng mga nawala sa liwanag, sa ngalan ng mga ginapos ng dilim, ibalik ang takbo ng oras, putulin ang ruta ng bangungot. Isang malakas na kalampag ang narinig. Nyanig ang buong bus. Ang mga bintana ay sumigaw ng malamig na hangin. Sumigaw ang 3 tagapangligaw, humalakhak at nag-anyong parang usok na itim. Hindi mo kami mapipigil. Isa ka lang bata. Ngunit lumakas ang apoy sa paligid ni Telly. Mula sa kanyang dibdib ay sumabog ang liwanag, kulay bughaw at pula, apoy ng dugo at liwanag ng alaala. Sa isang iglap nagbago ang lansangan. Nakita ng lahat ang totoong daan, isang tulay na gawa sa ugat ng puno, nakasabit sa bangin, at sa ilalim ay hukay ng mga kaluluwa. Sa kabila ng tulay, nandoon ang ilaw ng karaniwang mundo. Mabilis na itinulak ni Telly ang 3 nilalang pababa sa tulay. Hindi kayo kabilang sa mundong ito. Habang nahuhulog sila, sumisigaw ang buntis, babalik kami. Hindi pa tapos ang gabi. At sa wakas, bumalik ang bus sa normal na kalsada. Exit 34 ay naging exit 35. Sumilip ang unang sinag ng araw. Sa gabing iyon, napatunayan ni Telly na hindi lang siya isang tagapuksa. Siya ay bantay, gabay at tagapagdala ng apoy ng alaala. Pero bago siya makauwi, isang bata ang lumapit sa kanya sa loob ng bus at nagtanong, Ate Telly, totoo po ba yung sinasabi nilang may bus na hindi na bumabalik? Ngumiti si Telly, ngunit mailungkot sa kanyang mata. At trabaho ko na ngayong tiyakin na ikaw ay hindi sasakay doon. 1 linggo na ang lumipas mula nang mapunta si Telly sa lansangan ng walang katapusan. Sa panlabas na anyo, bumalik na sa normal ang takbo ng kanyang trabaho. Araw-araw siyang bumibiyahe, tumatanggap ng pasahe, ngiti dito, abiso doon. Pero sa bawat gabi, lalo na kapag dumidilim ang langit at humihina ang signal ng mga poste sa daan, may mga aninong sumusunod.
Ang katawan ni Telly ay tila tao pa rin, ngunit ang kanyang kaluluwa ay nagising na. Isa na siyang ganap na tagapuksa, tagapagmana ng apoy ng dugo, ang sinaunang lakas ng kanyang lahi, upang ihiwalay ang mga nilalang ng kadiliman sa mundong ating ginagalawan. At sa wakas, sa gabi ng Hunyo 23, ang pinakahuling biyahe ng kanyang shift, dumating ang hindi inaasahan, ang pagbabalik ng tagasundo. Yangis biyaheng walang paalam bandang 12:00 ng gabi, habang bumabaybay ang bus sa daang paakyat ng Antipolo, napansin ni Telly na unti-unting nawawala ang mga bahay. Ang mga ilaw ay parang tinatangay ng hangin. Ang salamin ng bus ay nagiging manipis na parang usok, at ang langit sa labas ay kulay uling, walang buwan, walang bituin. Wala ring signal. Kahit ang radyo ng driver ay puro static. Walang nagsasalita. Tahimik ang buong bus. Hanggang sa may umakyat. Isang pasaherong nakaitim. Wala sa listahan. Wala sa checkpoint. At walang anino. Tinatanggap mo ba ang huling pasahero, konduktora? Tanong nito. Malamig. Direkta. Walang emosyon. Tumango si Telly. Kung ikaw ang iniintay ko, pumasok ka. Pero hindi mo kontrolado ang bus na ito. Hindi na. Umupo ang nilalang sa hulihang bahagi ng sasakyan. Maya-maya lang, nagbago ang paligid. Ang mga pasahero ay tila nawala sa ulira. Ang ilan ay biglang tumulo ang dugo sa ilong. Ang iba ay umiyak ng walang dahilan. Nagbabalik ako, sambit ng tagasundo sa tonong parang pabulong pero dinig sa buong bus, dahil ang huling kasunduan ay hindi pa nababayaran. At ikaw, Telly, ang huling balakid. Yangis bangungot di si kalawakan biglang nagsimulang umikot ang daan. Hindi literal na umiikot, kundi parang nababaluktot ang realidad. Minsan nasa ilog sila, tapos biglang nasa tulay, tapos nasa sementeryo. Para silang nagdadaan sa mga alaala, hindi lang ni Telly, kundi ng lahat ng kaluluwang dumaan sa rutang ito sa loob ng maraming taon. Ang bus ay naging biyahe ng alaala. Ipinakita kay Telly ang kanyang ina, duguan, noong siya'y musmus pa. Ipinakita rin ang huling gabi ng kanyang lola, habang binibigay ang pulang sinulid at panyo. Ipinakita ang mukha ni Mang Selo, nakangiti habang nilalamon ng liwanag. Pagod ka na, Telly. Isuko mo na ang apoy. Kami na ang bahala, alok ng tagasundo. Ngunit mahigpit ang kapit ni Telly sa kanyang dibdib. Nakapulupot doon ang tela ng panyo, basang-basa na ng kanyang pawis at luha. Hindi siya bibitaw. Hanggat may isang pasahero akong naililigtas sa gabi, hindi ako titigil. Hindi ako aalis. Diyan giilaban siloob ng beef sa isang iglap, tumayo ang tagasundo, ngayon, wala na itong anyong tao. Isa na itong itim na halimaw, mistulang gawa sa alikabok at galit. May mahahabang kuko, nagbabagang mata, at bibig na punong-puno ng mga sigaw ng kaluluwang kinain nito. Sumugod ito kay Telly. Ngunit sa oras na iyon, bumukas ang isang liwanag mula sa ilalim ng upuan ni Telly. Lumabas ang anyo ng kanyang lola. Anak, hindi ka nag-iisa. Kasunod nito, nagsilabasan ang mga espiritu ng kanyang angkan, mga tagapuksa ng nakaraan. Nakatayo sila sa paligid ni Telly, parang kordon ng liwanag. Sila ay mga aninong may apoy sa puso, tangan ang mga armas ng sinaunang panahon, sibat, panabas, kampilan, at sinag ng araw. Sabay-sabay silang humarap sa nilalang. Ngayong gabi, ang ruta ng kadiliman ay isasara na. Mula sa puso ni Telly, sumiklab ang apoy ng dugo, ngayon ay mas malakas kaysa kailanman. Binalot nito ang buong katawan niya. Naging pulang armadura ang apoy. Sa kanyang kamay ay sumulpot ang itak ng liwanag, pinagsamang metal, panalangin at sakripisyo. Isang putukan ng enerhiya ang naganap. Nagkasagupaan ang liwanag at anino. Sigawan. Alinggaw-ngaw. Sumpaan. Pag-iyak. Ngunit sa huli, nagwagi ang liwanag. Nagsimulang matunaw ang tagasundo. Hindi pa tapos ang gabi, ang huling bulong nito bago naging abo at nilamon ng hangin. Yangis tahimik pagbalik nagising ang mga pasahero. Parang wala silang naalala. Bumalik ang ilaw ng bus. Bumalik ang signal. Narinig muli ang tunog ng makina. San po ang babaan mo, ma'am? Tanong ng driver sa unang pasahero. Ngumiti si Telly. Tumayo. Tumingin sa labas. Nasa unang istasyon na sila, ang simula ng ruta.
Parang umikot lang ang buong biyahe. Isa pa nga, kuya. Isang round trip ulit. Ha? Hindi ka pa ba pagod, ma'am? Ngumiti si Telly habang binubuksan ang kanyang maliit na bag kung saan naroon pa rin ang panyo, sinulid at itak. Ang tunay na tagapuksa, walang tulog. Habang may anino sa daan, may konduktorang mangangatay ng dilim.